Ito ang alamat ng bunga ng pagmamahalan, ng tao at ng engkanto. Sa paanan ng bundok malaya, tahimik na namumuhay si Clara kasama ang kanyang ina sa isang maliit na kubo. Ang kanilang simpleng pamumuhay ay laging puno ng mga kwento tungkol sa mahiwagang bundok. Ang kanyang ina, si Aling Pilar, ay palaging nagbababala sa kanya tungkol sa kagubatan doon. "Wag na wag kang papasok sa bundok, Clara," seryosong sabi ni Aling Pilar isang gabi habang sila ay kumakain ng hapunan. "May mga bagay na hindi natin nauunawaan. Wag mong ipilit na alamin." Ngunit si Clara, nasa edad na 18, ay likas na mausisa. Sa tuwing tinitignan niya ang bundok mula sa kanilang bintana, tila may naririnig siyang tawag mula rito. Isang malambing na tinig na kumakalabit sa kanyang isipan. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit ramdam niya ang kakaibang koneksyon sa lugar na iyon. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Aling Pilar, napagpasyahan ni Clara na sundin ang kanyang kuryosidad. Suot ang kanyang lumang balabal at may dalang lampara, tahimik siyang lumabas ng kanilang bahay at tinahak ang landas papunta sa bundok. Ang paligid ay nilalamon ng dilim. Tanging liwanag ng lampara ang nagbibigay gabay sa kanya. Habang papalapit siya sa kagubatan, napansin niya ang kakaibang lamig ng hangin. May naririnig siyang mahiwagang awit. Isang melodiya na tila tumatawag sa kanya. Nang siya ay nasa gitna na ng kagubatan, tumigil siya nang makita ang isang ilog na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At doon niya nakita ang isang lalaki. Ang lalaki ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang balat ay makinis at tila kumikinang sa liwanag ng buwan. At ang kanyang mga mata ay malaperlas ang kinang. Nakatayo siya sa tabi ng ilog. Nakatingin kay Clara na parang alam niyang darating siya. "Ako si Elayon." Malambing ang boses ng lalaki. "Matagal na kitang iniintay, Clara." Napaurong si Clara, ngunit hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa lalaki. "Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka?" Ngumiti si Elayon, ngunit ang kanyang ngiti ay tila puno ng lungkot. "Ako ay bahagi ng bundok na ito, tulad ng tubig sa ilog at hangin sa paligid. At ikaw, Clara, ay bahagi ng aking mundo." Bagamat takot, naramdaman ni Clara ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Parang matagal na niyang kilala ang estrangherong ito, kahit hindi pa niya ito nakikita noon. Hindi niya namalayan ng oras habang sila'y nag-usap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit bago pa mag-umaga, bago pa sumikat ang araw, sinabi ni Elayon na kailangan bumalik si Clara sa kanilang bahay. "Huwag mo muna ipagsabi sa kahit sino ang tungkol sa akin," aniya. "Di pa panahon para malaman nila." Bagamat puno ng tanong, tumango si Clara. Nang siya ay bumalik sa kanilang bahay, natagpuan niya si Aling Pilar na nag-aalalang naghihintay sa pintuan. "Nasaan ka ng gabing to?" tanong ng kanyang ina, nanginginig ang boses. "Sinabi ko na sa'yo, huwag kang lalapit sa bundok." Ngunit hindi sumagot si Clara. Alam niyang hindi maipapaliwanag ang nakita at naramdaman niya sa bundok. Ngunit simula noong gabing iyon, nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya mapalagay. At ang kanyang isipan ay laging bumabalik sa mahiwagang lalaki na nagpakilala bilang Elayon. Lumipas ang mga buwan at hindi na nawala sa isip ni Clara ang kanilang mga tagpo ni Elayon. Sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon, bumabalik siya sa bundok upang makipagkita sa mahiwagang lalaki. Sa bawat pag-uusap nila, mas lumalalim ang kanilang koneksyon. Si Elayon, na tila may alindog na hindi maipaliwanag, ay nagkwento tungkol sa kagubatan, sa kanyang mundo at sa mga lihim na bumabalot dito. "Ang bundok na ito ay tahanan ng mga nilalang na hindi mo pa naririnig," paliwanag ni Elayon isang gabi habang sila ay nakaupo sa tabi ng ilog. "Ako ay isang engkanto. Hindi ako tulad ng mga tao. Ngunit ikaw, Clara, ay kakaiba. Kaya mula pa noon
ay nararamdaman na kita. Hindi maintindihan ni Clara ang kanyang naririnig. Ngunit sa puso niya, alam niyang totoo ang sinasabi ni Elayon. Sa bawat gabi na sila ay magkasama, tila nawawala ang takot niya sa di pangkaraniwang mundo ni Elayon. Unti-unti, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa isang mas malalim na damdamin. Hindi nagtagal, nadama ni Clara na siya ay nagdadalang tao. Lubos ang kanyang pagkabigla. Ngunit kasabay nito ay ang paglitaw ng matinding kaba. Paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang ina? Kanino niya sasabihin ng katotohanan? Lalo na kung ang ama ng kanyang dinadala ay isang engkanto. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay isang gabi, hindi siya nakaligtas sa masusing tanong ng kanyang ina. Napansin ni Aling Pilar ang kakaibang kilos ni Clara. Ang paglilihi nito, ang pananahimik, at ang tila pag-iwas sa mga tanong. Clara, mariing sabi ng kanyang ina. May gusto ka bang ipagtapat sa akin? Nagatubili si Clara. Ayaw niyang magsinungaling. Ngunit paano niya sasabihin ang katotohanan nang hindi ito mas lalong ikagagalit ng kanyang ina? Sa huli, hindi na niya napigilan ng pag-iyak. Ina, nagdadalang tao po ako. Mahina niyang sabi. Halos mabitawan ni Aling Pilar ang hinahawakang tasa. Sino ang ama ng bata? Sigaw nito, puno ng galit at takot. Hindi makapagsalita si Clara. Paano niya sasabihin na ang ama ng kanyang dinadala ay si Elayon, isang nilalang na hindi nila maiintindihan. Salip, nanatili siyang tahimik. Diyos ko, Clara, paano mo nagawa to? Sinira mo ang sarili mong buhay. Patuloy ni Aling Pilar na halos masiraan ng bait. Sa sobrang galit at kahihiyan, itinaboy niya si Clara mula sa kanilang tahanan. Umalis ka! Wala kang lugar dito! Walang nagawa si Clara kundi bumalik sa bundok. Tumulo ang kanyang mga luha habang tinatahak ang madilim na kagubatan. Nang siya ay makarating sa paborito nilang lugar ni Elayon, naroon ang engkanto, tahimik na naghihintay. Alam ko na ang nangyari. Malungkot na sabi ni Elayon. Hindi ko gustong mangyari ito sa'yo, Clara. Ngunit imbis na sisihin si Elayon, niyakap siya ni Clara ng mahigpit. Hindi ko pinagsisisihan ang anumang nangyari. Ang mahalaga, andito ka, Elayon. Tinanggap ni Elayon si Clara at ipinangako na aalagaan ang kanilang magiging anak. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-ibig, may lungkot na bumabalot sa kanya. Alam niyang ang anak na kanilang magiging bunga ay hindi magiging isang ordinaryong nilalang. At hindi rin magiging madali ang buhay nito sa mundong ginagalawan ni Clara. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang kanilang buhay sa bundok. Si Clara ay nanatiling malapit kay Elayon. At sa bawat gabi, nararamdaman nilang unti-unti nang nagbabago ang kanilang kapalaran. Isang kapalaran na magdadala ng liwanag at kadiliman sa kanilang buhay. Makalipas ang 9 na buwan, isinilang ni Clara ang isang batang lalaki na pinangalanan nilang Eliseo. Subalit sa unang tingin pa lang, napansin na ni Clara ang kakaibang itsura ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay kulay pilak at tila sumasalamin ng liwanag, kahit pa sa dilim. Ang kanyang balat ay makinis at tila kumikislap kapag natatamaan ng sinag ng buwan. Si Eliseo ay maganda. Ngunit alam ni Clara na hindi siya tulad ng ibang bata. Si Elayon ay hindi maitagong masaya nang makita ang kanilang anak. Si Eliseo ang bunga ng ating pagmamahalan, aniya habang karga-karga ang sanggol. Ngunit sa kabila ng ngiti ni Elayon, napansin ni Clara ang lungkot sa kanyang mga mata. May kailangan ba akong ipag-alala, Elayon? Tanong ni Clara habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Huminga ng malalim si Elayon bago sumagot. Si Eliseo ay naiiba, Clara. Siya ang una kong anak na isinilang sa mundo ng tao. Sa kanyang mga ugat, dumadaloy ang dugo ng isang engkanto at isang tao.
At sa kadahilan ng iyon, may dala siyang kapangyarihan na maaaring hindi natin lubos na maunawaan. Sa simula, tila normal lang ang kanilang buhay. Lumaki si Eliseo bilang isang masayahin at malusog na bata. Subalit habang tumatagal, nagsimulang mapansin ni Clara ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa kanilang paligid. Isang araw, habang naglalaro si Eliseo sa labas ng kanilang kubo, napansin ni Clara na lahat ng bulaklak sa paligid ay biglang namukadkad. Ang mga dahon ay tila kumikinang at ang mga ibon ay nagsipagtipon sa kanilang paligid, umaawit ng kakaibang himig. "Elayon, ano ang nangyayari?" tanong ni Clara habang nagmamasid sa paligid. "Ang kalikasan ay tumutugon kay Eliseo," paliwanag ni Elayon. "Ang dugo ng isang engkanto ay may kakayahang makipag-ugnayan sa kalikasan. Subalit, hindi lang kalikasan ang maaaring tumugon sa kanya. Ang kanyang presensya ay maaaring makatawag din ng mga nilalang na hindi natin nais makaharap." Habang lumalaki si Eliseo, unti-unti ring naramdaman ng mga tao sa paanan ng bundok ang kakaibang pagbabago. Sa tuwing siya ay umiiyak, nagkakaroon ng malalakas na hangin at bigla ang pagkawala ng kuryente sa mga bahay. Sa tuwing siya naman ay masaya, ang mga pananim ay biglang yumayabong at ang hangin ay nagiging mas presko. Mabilis na kumalat ang usapan sa nayon. "May sumpa sa bundok," bulong ng isang matandang babae habang nag-uusap ang mga kapitbahay. "May nilalang na hindi natin naiintindihan ang nagdudulot ng mga ito." Dahil dito, nagsimula ng magkaroon ng takot ang mga tao. Ilang kalalakihan ang nagtangkang magtungo sa bundok upang alamin ang pinagmula ng mga kakaibang pangyayari. Ngunit lahat sila ay bumalik na wala sa sarili. Ang ilan ay nagsabing may naramdaman silang malamig na hangin na tila sumisiksik sa kanilang mga buto, habang ang iba naman ay nagsabing nakakita sila ng mga kakaibang anino sa dilim. Isang gabi, habang natutulog si Clara, nagising siya sa malakas na pag-iyak ni Eliseo. Paglabas niya ng kubo, natagpuan niyang nakatingin ang kanyang anak sa madilim na bahagi ng kagubatan. "Eliseo, anong tinitingnan mo?" tanong niya habang binubuhat ang bata. "Hindi sila masaya, Mama," sagot ni Eliseo gamit ang kanyang malambot na boses. "Gusto nilang lumapit pero natatakot sila sa akin." Kinalabutan si Clara sa narinig. "Sino ang tinutukoy mo?" tanong niya, ngunit hindi sumagot si Eliseo. Sa halip, yumakap lamang ito sa kanya, habang ang mga pilak nitong mata ay nanatiling nakatingin sa kadiliman. Pagdating ng umaga, ikinuwento ni Clara kay Elayon ang nangyari. "Elayon, may binanggit sa akin si Eliseo tungkol sa kanila. Sino sila? Ano ang gusto nilang gawin?" Si Elayon ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang saglit bago nagsalita. "Ang mga espiritu ng kagubatan. Nadarama nila ang presensya ni Eliseo. Ngunit natatakot sila dahil hindi nila alam kung siya ay kaibigan o kaaway. Clara, nagsisimula ng lumitaw ang tunay na kalikasan ng ating anak." Napagtanto ni Clara na ang kanilang anak ay nasa isang mundong puno ng misteryo at panganib. Ngunit higit sa lahat, alam niyang hindi nila ito matatakasan. Si Eliseo ay hindi ordinaryong bata, at ang kanyang kapalaran ay nakatali sa mundo ng tao at ng mga engkanto. Habang lumalaki si Eliseo, lalong napapansin ni Clara ang mas madalas na kakaibang pangyayari sa kanilang paligid. Hindi na lamang ito mga bulaklak na namumulaklak o mga hayop na sumusunod sa bata. Ang mga anino sa kagubatan ay tila nagiging mas buhay, at ang mga gabi sa bundok malaya ay nagiging mas malamig, mas tahimik at mas nakakakilabot. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Clara, bigla siyang nagising sa tunog ng malamig na hangin na tila sumisingaw sa loob ng kanilang kubo. Tumayo siya upang suriin ang paligid
at nakita niya si Eliseo sa labas, nakatayo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang kanyang pilak na mga mata ay kumikislap at ang kanyang maliit na kamay ay nakalahad na tila may kinakausap. "Eliseo!" sigaw ni Clara habang tumatakbo palabas. "Anong ginagawa mo dito sa labas sa ganitong oras?" Paglingon ng bata, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. "Mama, ayaw nilang umalis," mahinang sabi ni Eliseo habang itinuro ang gilid ng kagubatan. Sumulyap si Clara sa tinuturo ng kanyang anak, ngunit wala siyang makita, kundi ang madilim na kakahuyan. "Wala namang tao, anak," sagot niya, bagamat kinikilabutan na siya. "Nandyan sila," mariing sagot ni Eliseo. "Nakatingin lang sila, natatakot sila sa akin, pero ayaw din nilang iwanan ako." Hindi na mapigilan ni Clara ang panginginig ng kanyang mga kamay habang niyakap ang anak at dali-daling dinala ito pabalik sa loob ng kubo. Kinabukasan, kinausap niya si Elayon tungkol sa nangyari. "Elayon," simula ni Clara, "ang anak natin, hindi na siya normal. May mga nakikita siya na hindi ko nakikita. Sinasabi niyang may mga nilalang na natatakot sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Bakit nagiging ganito si Eliseo?" Huminga ng malalim si Elayon bago sumagot. "Clara, oras na upang malaman mo ang totoo," aniya. "Si Eliseo ay hindi simpleng nilalang. Ang dugo ng engkanto at tao sa kanyang mga ugat ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isipan. Ang mga espiritu ng kagubatan, ang mga nilalang na matagal nang naninirahan dito, ay nararamdaman ang kanyang presensya. At magpahanggang sa ngayon, nagtataka sila at hindi nila malaman kung magiging kaibigan o kalaban ba siya." Habang nag-uusap sila, biglang dumilim ang kalangitan sa kaligtaan ng araw. Ang hangin ay nagiging malamig at ang mga ibon sa paligid ay tahimik na nagsipagtago. Tila may nagbabadyang masama. "Elayon," sabi ni Clara na puno ng kaba. Ano to? Anong nangyayari?" Biglang lumitaw mula sa kagubatan ang isang matandang babae. Baluktot ang katawan at may hawak na tungkod. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding takot kay Clara. Sa kanyang boses na tila galing sa ilalim ng lupa, sinabi niya, "Elayon, hindi mo dapat itinago ang bata sa amin. Ang kanyang kapanganakan ay isang kasalanan sa batas ng kalikasan." Tumayo si Elayon upang harapin ang matanda. "Hindi siya kasalanan. Anak ko siya. May karapatan siyang mabuhay." Ngunit tumawa lamang ang matanda. Isang malalim at nakakatakot na tawa. "Alam mo ang kanyang kapangyarihan ay magdadala ng gulo. Hindi lamang sa kagubatan, kundi sa buong mundo. Ang kanyang presensya ay magbubukas ng pintuan sa iba pang nilalang. Mga nilalang na hindi mo kayang kontrolin." "Alam ko ang panganib," mariing sagot ni Elayon. "Ngunit alam ko rin na siya ang susi upang maibalik ang balanse sa mundo ng tao at engkanto." Napatingin si Clara kay Elayon, puno ng katanungan. "Ano ang ibig mong sabihin? Anong balanse ang sinasabi mo?" Humarap si Elayon kay Clara. Halatang mabigat ang pasaning iniinda. "Si Eliseo ay hindi lamang anak natin, Clara. Siya ang magiging tagapagligtas o tagapagdulot ng pagkawasak. Sa kanyang 12 kaarawan, siya ang magpapasya kung aling mundo ang pipiliin niya. Ang mundo ng mga tao o ang mundo ng mga engkanto. Subalit, ang kanyang desisyon ay magdadala ng malaking pagbabago sa alinmang mundo ng kanyang piliin." Hindi makapagsalita si Clara. Ang anak na inakala niyang magdadala ng kasiyahan sa kanilang buhay ay biglang naging sentro ng isang malaking propesiya. Samantala,
Ang matandang babae ay nagbanta bago umalis. Kung hindi nyo maayos ang inyong desisyon, darating kami upang kunin siya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging mas maingat si Clara sa pagbabantay kay Eliseo. Ang mga gabi ay naging mas tahimik, ngunit mas nakakatakot. Si Eliseo, bagamat bata pa, ay tila nauunawaan ang bigat ng kanyang kapalaran. Sa kanyang mga mata, makikita ang kalungkutan at katanungan. Mama, tanong ni Eliseo isang gabi habang siya ay nasa tabi ni Clara. Bakit natatakot sila sa akin? Hinalaka ni Clara ang noo ng anak. Dahil hindi nila naiintindihan kung gaano kakahalaga, anak. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni Mama. Habang yakap ni Clara ang kanyang anak, tahimik na nanalangin si Elion sa kanilang tabi. Alam niyang ang susunod na mga taon ay magdadala ng mas mabibigat na pagsubok. Sa bawat araw na lumilipas, ang hatol ng propesiya ay mas nagiging malinaw. Si Eliseo ang magiging sagot sa hinaharap ng dalawang mundo. Sa paglipas ng mga taon, mabilis na lumapit ang 12 kaarawan ni Eliseo. Habang ang kanyang kapangyarihan ay lalong lumalakas, nararamdaman din ni Clara at Elion ang paparating na pagbabago sa kapalaran ng kanilang anak. Ang kalikasan ay tila nagkakaroon ng sariling buhay sa paligid ni Eliseo. Mga puno na yumuyuko tuwing siya ay dadaan, mga hayop na kusang lumalapit sa kanya, at mga ulap na tila sumasayaw kapag siya ay nakatingala sa langit. Ngunit sa kabila ng kanyang maladyos na presensya, si Eliseo ay nanatiling bata. Hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng desisyon na kanyang haharapin. Sa gabi ng kanyang kaarawan, nagtipon-tipon ang mga espiritu ng kagubatan sa bundok Malaya. Ang hangin ay mabigat at malamig, at ang liwanag ng buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati. Si Eliseo, na ngayon ay nakasuot ng puting damit na gawa sa telang tila hinabi mula sa liwanag ng buwan, ay tahimik na nakaupo sa gitna ng isang bilog na nilikha ng mga puno. Sa harap niya, naroon si Clara at Elion. Parehong may kabang nakaukit sa kanilang mga mukha. Eliseo, wika ni Elion habang nakaluhod sa harap ng kanyang anak. Ito na ang araw ng iyong pagpili. Ang desisyon mo ay magdadala ng balanse o pagkawasak. Aalalahanin mo, anak, na ang iyong puso ang siyang magsasabi ng tamang landas. Ang matandang babae na bumisita sa kanila noong si Eliseo ay bata pa ay muling nagpakita. Ang oras ay dumating. Aniya, ang boses ay malalim at malamig. Piliin mo, Eliseo, ang mundo ng tao kung saan naroon ang iyong ina, o ang mundo ng engkanto kung saan naroon ang iyong tunay na kapangyarihan. Tahimik na tumayo si Eliseo. Ang kanyang pilak ng mga mata ay tumingin sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Elion, at sa huli ay sa matandang babae. Kung pipiliin ko ang mundo ng mga tao, sabi niya, mawawala ang kapangyarihan ko, ngunit mananatili akong kasama ni Mama. Tumango si Clara, pilit na pinipigilan ang luha. Anak, kahit ano pa ang piliin mo, susuportahan ka ni Mama. Mahal na mahal kita. Ngunit nang tumingin si Eliseo kay Elion, nag-iba ang tono ng kanyang boses. At kung pipiliin ko ang mundo ng mga engkanto, magtataglay ako ng kapangyarihang walang hanggan. Ngunit, iiwan ko si Mama at ang mundong to. Si Elion ay tumingin sa kanyang anak nang may lungkot, ngunit tinapik ang balikat nito. Ano man ang iyong pasya, anak, ipagmamalaki kita. Ikaw ang magpapasya kung ano ang nararapat. Lumapit si Eliseo sa gitna ng bilog at biglang lumiwanag ang paligid. Ang lupa ay tila huminga at ang hangin ay napuno ng musika mula sa kawalan.
Hindi ko kayang iwan ang alinman sa inyo, sabi ni Eliseo. Kayo ang bumubuo sa akin. Ang dugo ng tao mula kay mama at ang dugo ng engkanto mula kay papa. Kung kailangan kong magpasya, pipiliin ko ang parehong mundo. Ang matandang babae ay natigilan. Imposible, wika niya. Ang mga batas ng kalikasan ay hindi pumapayag sa dalawa. Kailangan mong pumili. Ngunit biglang tumayo si Eliseo at ang kanyang pilak na mga mata ay tila naging mas maliwanag pa sa buwan. Kung ang mga batas ng kalikasan ay hindi kayang tanggapin ang aking pasya, ako ang gagawa ng bagong landas. Ako ay anak ng tao at engkanto. Ako ang magdadala ng balanse. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng malakas na pag-uga sa lupa. Ang mga espiritu ng kagubatan ay biglang nawala. At ang paligid ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Si Eliseo ay naglaho sa gitna ng liwanag at iniwan sina Clara at Elayon na tahimik na nakatingin sa walang laman na bilog. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig ang mga tao sa bundok malaya. Isang malambing na tinig na umaawit sa dilim. Ang mga hayop ay tila tumitigil at ang kalikasan ay sumasayaw sa bawat tunog. Sinasabi ng ilan na si Eliseo ay naroroon pa rin, nagbabantay sa balanse ng dalawang mundo. Ngunit walang nakakita sa kanya at walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Sa paanan ng bundok, isang matandang lalaki ang madalas magtipon ng mga bata upang magkwento. Alam niyo ba ang kwento ng anak ng engkanto at ng tao? Tanong niya habang nakatingin sa mga mata ng mga batang nakikinig. Si Eliseo, ang batang may pilak na mga mata, ay isinilang upang dalhin ang balanse sa dalawang mundo. Ngunit sa kanyang pagpapasya, nawala siya sa ating mundo. Nasaan na po siya ngayon, Lolo? Tanong ng isang batang babae. Ngumiti ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Walang nakakaalam. Ang sabi, naririto pa rin siya. Binabantayan tayo. Ngunit may iba rin ang naniniwala na darating ang araw na babalik siya. Dala ang sagot sa tanong na iniwan niya. Siya ba ay magiging tagapagligtas ng dalawa nating mundo o siya ang magdadala ng kanilang pagkawasak? Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna. Isa po akong bagong YouTube narrator at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.